Ang assignment po na bigay ni Pastora sa akin ay moving forward in God's mission. At kapuna-puna po na dito po sa backdraft po natin ay naka-highlight po dyan ang moving forward at saka ang God's mission. Una po, gusto ko pong malaman po ninyo na mapa spiritual man or mapa physical, mapa secular, there are only two directions in life. Meron lamang pong dalawang direksyon dito po sa mundo. Ito po ay ang forward at ito po ay ang backward. Alam po natin na ang buhay dito sa mundo, regardless po kung ano ang pinagdadaanan po natin, ay hindi na po tayo pwedeng makamove backward. Sapagkat ang buhay dito sa mundo ay moving forward lang po lagi. Di ba? Pag ikaw ay na-fire sa trabaho ninyo, you don't go backward. Ikaw ay nagmo-move on or nagmo-move forward. Pag tayo po ay nagkakaroon ng mga personal na problema, nag-break up kayo ng inyong jowa, you don't move backward kasi wala na kayong babalikan. Tama ba? Lagi pong ang direksyon ay lagi pong moving forward or moving on. Dito po sa mensahe na bigay po na theme po natin ngayon, mahalaga po na maintindihan natin ito sapagkat pagdating po sa mission or pagdating po sa ipinagagawa ng ating Panginoon, wala pong nagiging saysay ang pagpanunumbalik or moving backward. Kung papaanong dito po sa mundo, the only meaningful and the only essential direction is to move forward regardless kung ano po ang ating nararamdaman or nararanasan sa mundo, ganito rin po pagdating sa God's mission. And so, basahin po natin, binasa po ng ating worship leader kanina ang text natin which is from Philippians chapter 3 verse 13 and 14. But allow me to read it again. Sabi niya sa King James, "Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, reaching forth unto those things which are before, and I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus." Ito po ay pahayag po ni Apostol Pablo sa kanyang pagkakapasok po sa kulungan. Para po sa kaalaman ng lahat, ang sulat po niya sa taga-Filipos, ito po ay sulat niya nung siya po ay nasa loob ng bilangguan. At ang isa po sa makikita po natin na pahayag ni Pablo rito sa Philippians 3:13 ay kapuna-puna po rito na anuman po ang kanyang naranasan, napiit man po siya sa kulungan, marami man po siyang naranasan na mga pagsubok, nakaranas po siya ng sandamakmak na grabeng hirap ng buhay na napakahirap pong isipin na ang kagaya niyang nagpipreach or nagsaserve sa Panginoon ay maranasan niya ang mga bagay na ito. At meron po tayong kakaibang expectations na kapag ikaw ay malapit sa Panginoon, dapat malayo ka rin sa mga pangit na mga pangyayari. Hindi po ganito ang realidad ng buhay. Minsan, sa panahon na tayo po ay kumikilala sa Panginoon, doon po nadadagdagan ang marami nating mga pagsubok. Pero, sa pahayag po ni Apostol Pablo na ito, meron po siyang isang napakagandang dapat po natin na matutunan. Ito ay kaalinsunod sa atin pong tema ngayon na moving forward, sapagkat ang sinasabi po ni Pablo rito ay tatlong bagay na makikita po ninyo sa verse 13 and verse 14. Ang sabi niya, forgetting those which are behind, reaching forth unto those things which are before.
So meron pong dalawa na binanggit dito, behind and before. Yung word po na behind ay nasa likod, yun pong word na before ay nasa harapan. And then ang pangatlo na sinasabi po ni Pablo rito ay press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So, siya po ay merong tinitignan, yung nasa likod, iniiwan na niya, yung ang hinahabol niya ay kung ano po yung nasa harapan. Sa makatuwid, ito po ay statement ni Apostol Pablo na sa kanyang pagkakakilala kay Jesus, anuman ang kanyang nararanasan, ang ugali niya po ay siya po ay laging nagmo-move forward. So at this point, si Pablo po ay nakakulong, pero ang mindset niya ay nagmo-move forward. He was looking for an opportunity na kung siya po ay palalayain ng Panginoon, ang kanya pong pipiliin ay ituloy pa rin yung misyon na ipinagagawa ng Panginoon sa kanya. So tignan po natin ang ating message outline for this anniversary. And una is we would talk about the insights on God's mission. Ano ba ang mission or ano ba ang God's mission? Dahil ito po ang naka-highlight sa atin pong likuran, kailangan po nating i-explain what is God's mission. Ano ba ang mission ng Diyos sa buhay po natin? Pangalawa, importance of God's mission. Bakit mahalaga ang God's mission? And then ultimately, pangatlo, inspiration for God's mission, na ito po ay pag-uusapan natin ano yung mga bagay na magbibigay po sa inyo ng kakaibang lakas. Sa mga drivers, alam po nila ito. Ang isa po sa pinakamahalaga sa driving ay kailangan meron kang gasolina lagi. Dahil kahit napakagaling mong mag-drive, kung wala ka ng gasolina ay wala pa rin. Meron po akong nakilala na isang Filipino na biniyayaan po siya ng Panginoon na siya po ay sponsoran ng Mercedes-Benz, Germany, para mag-aral po ng diesel mechanic. Ito po ay all expenses paid, lahat po ng privileges ay ibinigay po sa kanya. And then he told me, sabi niya, Pastor Alan, ang unang test sa amin ay pinakita sa amin yung isang lumang Mercedes-Benz at ang tanong ng instructor, ang instruction ng instructor pala, sabi niya, ay paandarin ninyo, patakbuhin ninyo. Pag hindi tumakbo, tignan ninyo kung ano ang dahilan bakit hindi siya tumatakbo. At dahil itong mga delegates from Los Angeles, kung di ako nagkakamali that time, ay karamihan ay mga Pilipino, ang nasa isipan po nila, chicken. Dahil sanay kami sa Pilipinas na kahit walang susi, kaya naming patakbuhin, itutulak mo lang at yung, ewan ko kung anong tawag doon, hindi maganda sa Tagalog eh. So anyway, sanay kami sa Pilipinas na magpatakbo ng kahit walang susi. So, yun po yung mindset po ng mga Filipinos. So, make the long story short, yung Chinese, tinignan niya, hindi niya mapaandar. Yung Amerikano, hindi niya rin mapaandar. Yung Pilipino, hindi niya rin mapaandar. Hanggang sa itong kakilala po natin, sabi niya, ano ba yung basic or unang-una na dapat mong tignan kung ang sasakyan ay hindi umaandar? Naalala niya yung turo ng kanyang lolo. At ang sabi niya, iho, ano't ano man ang mangyari, hindi mapaandar ang sasakyan. Ang una mong tignan ay kung ang sasakyan ay may gasolina or wala. Yun po ang nangyari, natuklasan niya na kaya hindi umaandar dahil walang gasolina. Okay? So ito pong mensahe na ito, umaasa po ako na magiging gasolina ng bawat isa na magpapatuloy tayo sa pagtupad ng mission ng Panginoon
At hindi lamang po tayo magpapatuloy, kundi higit sa lahat, tatapusin natin ang misyon na ipinagkatiwala ng Panginoon sa ating mga buhay. So, tingnan po natin yun pong insight unto God's mission. Pastor Alan, ano nga ba yung God's mission? Makikita po natin ito sa Matthew chapter 28, verses 18 or verses 19 hanggang 20. Sabi niya po rito, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo, tandaan ninyo ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. Ang tawag po dito ay Great Commission. Ang Great Commission po, ito po ay pagbibigay ng mandato or tungkulin sa mga taong kumikilala sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat, ang pagkakakilala po natin kay Jesus ay hindi lamang po natin siya nakilala dahil gusto niyang magpakilala sa atin. Bagkus, ang pagkakaroon natin ng pagkilala kay Jesus ay meron po siyang objective, meron po siyang layunin upang tayo na nakakilala sa Panginoon ay makibahagi sa tinatawag na the Great Commission. Okay? Hindi yung Great Commission, kundi Great Commission. Magkaiba po yung commission sa commission. Palakpakan natin ang Panginoon. And dito po sa text na ito, verse 19 and verse 20, merong 5 bagay na makikita po ninyo as way to understand what is God's mission. So una, makikita ninyo diyan, we see the meaning. Ano yung meaning ng Great Commission? Makikita po ninyo na ang sabi po rito ay, sabi ng verse 19, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao. So pag sinabi pong meaning ng Great Commission, ito po yung paliwanag patungkol po sa mission ng Panginoon. Na ang sabi niya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang mga tao. So that's the meaning. Na kapag tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, ang pagiging Kristiyano ninyo ay hindi lamang po sa oras na tayo ay nagsasama-sama, sumasamba, pumapalakpak, sumasayaw, nagbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Ang kabuuan ng buhay Kristiyano ay hindi lang sa araw ng linggo nakikita or ipinapamalas. Ang kabuuan ng pagiging Kristiyano natin ay ang maintindihan natin yung mission, yung God's commission or commission, the Great Commission. Sa madali pong salita, ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang po nakikita sa church, sa araw ng linggo, kundi ang tunay na diwa ng pagiging Kristiyano natin ay kapag nakibahagi tayo sa mission or sa the Great Commission na ang kanyang meaning po ay, sabi po ng verse 19, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao dito sa mundo. That's the basic explanation of God's mission. Na ang bawat isa sa atin ay merong mission. Ano yung mission? Hindi yung personal na mission natin, kundi yung God's mission. Because when you come to know the Lord Jesus Christ, God's mission becomes your mission. Hindi po natin maiiwasan na hindi tayo maging misyonero dito sa mundong ito once na nakakilala po kayo kay Jesus Christ. So kahit ano pa man po ang background ninyo,
ano pa man ang mga pinagdaanan po natin, nagiging isa ang ating misyon dahil kay Hesukristo. Ano po yun? Humayo tayo at ipangaral at gawing alagad ang lahat po ng tao. I'm sure ang isa po sa question ninyo ngayon ay, Pastor Alan, ano ang ibig sabihin ng mabuting balita? Ang mabuting balita po ay si Jesus ay nagkatawang tao, namatay, napako sa krus, inilibing, pero siya po ay muling nabuhay. Yan po ang good news of salvation. Sa paghayo, ano ang mensahe? Okay? Ang mensahe ay ang good news. Christ came here on earth, namatay siya, muling nabuhay, at siya ay nag-resurrect. That's the message of God's mission or the Great Commission. Kaya po, tayong lahat na meron pong relationship kay Jesus Christ, iisa po uniform ang mensahe natin. Ang mensahe natin, Jesus Christ. Amen? Iisa po yung message po natin. Ngayon, dapat po nating maintindihan na ang paghayo ay hindi lamang po ito ipinapataw or ipinapatong sa mga kagaya kong pastor or kagaya ni pastora na tinawag at tumugon sa panawagan ng Panginoon. Ang Great Commission, ito po ay ibinibigay sa lahat ng mananampalataya. Regardless kung may gift ka na alam mo or alam mong wala kang gift. So, gusto ko pong maging klaro sa inyo ngayon, bago ako pumunta sa next na slide po natin, bawat isa sa inyo, dahil kay Jesus, ay nagiging mission natin ang mission ng Panginoon. Ano ang mission ng Panginoon? Humayo kayo, gawin ninyong alagad, at sa paghayo natin, ano ang mensahe natin? The good news of Jesus Christ. Amen. So, bata, matanda, biyuda, sa may asawa, taken or not taken, broken or unbroken, so long as you are a believer of Christ, ikaw ay merong misyon dito sa ibabaw ng mundo. Ano yung mission natin? Ang ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. So first, we see the meaning. Second, we see the scale. Gaano ba kalawak? Ang ginamit pong word ay unto the whole world. Ang atin palang mission ay hindi lang hanggang dito sa Tanawan. Hindi lang pang Batangas. Hindi lang pang buong Pilipinas. Kundi ito ay pang buong mundo. That's the scale of it. That's the scale of it. Kaya po tatandaan po ninyo, regardless kung ano ang trabaho ninyo, anong industry, anong career, mayroon po kayo. Magstay kayo dito sa Pilipinas, hindi, or pupunta po kayo sa iba't ibang lugar. Still, hindi nababago ang misyon ninyo dahil nagbabago kayo ng bansa na pinupuntahan. Nananatili ang misyon natin, mapa Pilipinas or mapa ibang lugar. Ito po ang scale, ganito kalawak ang misyon ng Panginoon. Third, we see the goal. We see the goal. Nais ko pong basahin itong part na ito. Sabi po ng verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad. Ang salita pong alagad ay ang salitang disciple. Ano ang purpose ng paghayo? Ano ang purpose ng God's Commission? So that people would become followers of our Lord Jesus Christ. That's the goal. Amen? Kaya po, ang anniversary po na ito, ang layunin niya ay kung kayo po ay bagong dalo, kayo po ay ngayon pa lamang nakaka-attend sa ganitong gawain, wala po kaming ibang layunin, kundi ang makilala ninyo
si Jesus Christ at kayo po ay maging follower ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat po ng preparation sila, yung mga bata sumayaw, yung mga sobrang bata na naghanda ng 2 months daw silang naghanda. Isipin niya 2 buwan katagal. Lahat po ng preparations sa ito, lahat po yan ay nanggagaling sa layunin na lahat tayong dadalo ngayon ay dumating sa punto na tayo po ay maging disipulo or followers ng ating Panginoong Jesus. Amen? Pang-apat, we see the vessel. Sino ba ang gagamitin ng Panginoon? Ang gagamitin po ng Panginoon, wala pong iba kundi tayong mga nakakilala rin sa Panginoon. Yan po ang misyon ng bawat isa. Hindi man po, isa po sa gusto kong mabasag na kaisipan ay ganito. Pastor Alan, hindi ako marunong magsalita na kagaya mo. Ikaw, sanay ka na, malakas ang mukha mo or makapal ang mukha mo na tumayo sa harapan. Malakas ang loob mo na tumayo sa harapan. Ako, nanginginig. Mag-pray nga lang, nanginginig yung aking kamay. Mga brothers and sisters in Christ, tatandaan po ninyo, kaya merong promise si Jesus. Na sabi niya, I will be with you till the end of the world. Na kung tayo man po ay natatakot, kung tayo man po ay nangingimi, kung tayo man po ay nahihiya, na magpahayag na si Jesus ang tunay na Diyos, na siya ay namatay, siya ay inilibing at muling nabuhay. Kung nahihiya man po tayo na ipahayag po iyan, mga kapatid, there is a reason bakit isinugo ni Jesus ang Holy Spirit. Amen. At kung ang isa sa ikinatatakot ninyo, Pastor Alan, hindi ako marunong mag-preach. Hindi po kayo magpipreach. Okay? Ang gagawin lang natin ay magpahayag. Isa pang kinatatakutan natin, Pastor Alan, papaano kung hindi sila maniwala sa akin? Hindi natin problema kung sila ay makumbinsin ninyo o hindi. Sapagkat ang trabaho natin ay magpahayag lang, hindi para mangumbinsi. Ang may kakayanan na mangumbinsi ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Kaya ako po ito binabanggit kasi isa yan sa cause ng maraming mga hindi nag-i-involve na mga Christians sa evangelism, sa Bible study, ayaw nilang mag-share. Because ang iniisip nila, hindi makukumbinsi yung mga tao. Hindi natin trabaho ang mangumbinsi. Ang trabaho natin ay magpahayag. Pag sinabing magpahayag, magsalita ka lang ng magsalita. Amen? At sa pagsasalita natin, there is a promise. Ang sabi niya, I will be with you till the end of time. So let's look at ito pong next na slide po natin, the importance of God's mission. Bakit ganito kaimportante ang mission ng Panginoon? There are 3 things na babanggitin po natin. First, this mission is enduring for all generations of believers. Meron pong tinatawag na first century Christians at sila po yung mga unang mga kumilala sa Panginoon. Meron pong mga sumunod na henerasyon hanggang sa atin pong generation. Isa sa dapat nating maintindihan na ang mission po na ito ay hindi nagbabago sa bawat henerasyon na dumarating ng mga mananampalataya, nananatili po ang mission. Amen. Nagbabago ang location natin, mapupunta kayo sa ibang bansa, mapupunta po kayo sa ibang probinsya, pero hindi nagbabago ang mission natin just because there is a change in location. And more so, bawat generation po, ang mission na ito is enduring sa lahat ng henerasyon. Kaya, yun pong nakikita ninyong mga bata kanina na sumasayaw, tumutugtog, umaawit kanina, hindi man po nila lubusan
na naiintindihan ngayon ang sinasabi natin, pero darating ang araw na kapag naintindihan nila ang kahalagahan ng mission na ito, sasabihin nila, yun palang mission ng mga una sa amin ay parehas din pala sa mission namin ngayon. Because first na dapat po nating makita is that it is important ang God's mission because it endures through all generations. Sa lahat ng mga susunod na henerasyon po sa atin, parehas pa rin ang mission. And isn't it amazing, brothers and sisters, na kung nagbago ang mission ng Generation 1 or Generation 10 from Generation 1, baka hindi ho tayo naabot. Amen? Pero ang bawat henerasyon ay driven ang kanila pong nagiging gasolina na ipagpatuloy ang misyon na ito sapagkat alam po nila na ito ay hindi nagbabago. Amen. Hindi rin ito nagbabago kahit sino ang leader, kahit sino ang kaharap ninyo, it remains the same. Number 2, the mission is enduring for all nations to hear. Sa dami po ng mga bansa ngayon, parehas pa rin ang need ng mga bansa. Amen. Parehas pa rin ang pangangailangan ng mga bansa. Lahat ng mga bansa ay nangangailangan ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kung kayo po ay umattend nung last anniversary natin, nabanggit ko po doon na this year ay bumisita po tayo sa London at nagpunta po tayo ng France. Meron po tayong kinausap na kapatid po natin na taga-France at gusto niya pong magbukas ng gawain po ng LOTN doon. Meron po rito taga Batangas din, they are preparing, ngayon po ay naghahanda sila na mag-start po ng church sa Rome, Italy. At marami pong lugar na potential po na magkaroon po tayo ng gawain po doon. Ang isa sa lagi nating hinihiling sa Panginoon ay mag-raise siya ng mga tao na willing na maging misyonero, willing na maging partaker or participant sa mission ng ating Panginoon. Kaya po, maraming pwedeng i-open, pero kulang tayo sa mga manggagawa. Na ang sinasabi po natin ngayon ay ito, importanteng ipagpatuloy ang mission because ang lahat ng mga bansa, ito pa rin ang kanilang pangunahing kailangan, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen? And then third, this mission is not optional for believers. Pag sinabi pong hindi optional, it is a must. Gusto ko pong i-underscore ang salitang not optional para po maintindihan ninyo na una, anuman po ang pinili ninyong career, may trabaho kayo sa wala, may negosyo kayo sa wala, nakakaawit kayo or hindi, may ginagawa kayo or wala. Brothers and sisters, pag ikaw ay believer ng Panginoon, ang pag-fulfill sa God's commission ay hindi ito isang bagay na pwede ninyong isa-isang tabi lang. Hindi po alibay ang salitang, hindi po ako marunong magsalita, pastor. Hindi po alibay ang salitang, hindi ko po alam. No, alam po natin na ang mission natin ay ipakilala si Jesus through the good news of salvation. That is why God's mission is directed sa lahat po ng mga mananampalataya ng Panginoon. Binubuksan ng anibersaryong ito ang ating kaisipan na bawat isa ay merong misyon. Sa mga papasok sa isang panibagong kumpanya, dapat alam niyo po yan, kaya pala ako napasok sa kumpanyang ito dahil ang kumpanyang ito kailangan nila ang mabuting balita ng Panginoon. Bago po kami nag-migrate sa US,
biniyayaan po kami ng bahay diyan sa Santa Rosa, sa Enchanted Kingdom, sa San Lorenzo. First time pong magstay ng nanay ko sa bahay namin for a few weeks dahil naipanganak po yung aking panganay. Ang nanay ko po ang unang nakakilala sa Panginoon at ang mindset niya ay ganito. She finds opportunity kung papaano at kanino niya isi-share ang mabuting balita ng Panginoon. Hanggang sa isang umaga, nananalangin daw po siya, sabi niya, Lord, alam ko na hindi lang yung apo ko ang dahilan kaya mo ako dinala rito. There must be another reason. Bakit mo ako dinala rito? Hanggang sa pangalawang araw ay karga niya po yung kanyang apo. Lumabas po yung kapitbahay namin na hindi kami nagkakausap. First time na lumabas, ang nanay ko, gifted. Gifted po yung nanay ko. She found an opportunity na kausapin po dahil nagwawalis po yung kapitbahay namin. Make the long story short, pagdating nung hapon, pag uwi ko, ang sabi niya, alam mo, sabi niya, ngayon ko naintindihan kung bakit ako sinend ng Panginoon dito, hindi lang sa anak mo. Hindi lang sa anak mo. Kaya ko po ito sinishare because gusto ko pong makita ninyo na anuman ang estado ninyo sa buhay, may kaya sa wala, may koneksyon sa wala, merong pinag-aralan sa wala, naghahanap ng trabaho o papasok ng trabaho, lahat po iyan ay connected sa God's mission. Meron kang tindahan, yan ay connected sa God's mission. Ikaw ay boss, yan ay connected sa God's mission. Ikaw ay estudyante, yan ay connected sa God's mission. So everything sa life ng isang believer ay connected sa pagpapahayag na si Jesus ay namatay, muling nabuhay, at siya ay naluluklok sa kanan ng Amang makapangyarihan. Palakpakan natin ang Panginoon. So that's the importance. Kaya ganun ka-importante na maintindihan natin na ang mission na ito hindi nagbabago, ang mission na ito ay para pa rin sa lahat ng bansa, ang mission na ito ay anuman ang estado ninyo, connected po yan. Amen? And here's another thing. Sumasakay po kayo ng bus, sumasakay kayo ng taxi, sumasakay kayo ng public PUVs, ano? Maybe there's reason kung bakit siya yung katabi mo sa eroplano, katabi mo sa jeep, naging kasama mo sa cubicle, naging kasama mo sa trabaho, naging friend mo or naging boss mo, siya ang naging tao mo, siya ang naging empleyado mo. Everything, lahat po yan ang dahilan ay meron pong ibinubukas na opportunity ang Panginoon so that Christ may be known. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Now, let's go sa panghuli. Paborito ninyo itong salitang panghuli. The inspiration for God's mission. Ito po yung sinasabi ko na fuel kanina, gasolina natin, upang manatili po tayong nakafocus sa mission na ipinagagawa ng Panginoon, na parte po tayo. Hindi ninyo ginusto, ito po ay ginusto ng Panginoon. Ang sabi ng Book of John, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Pinili tayo ng ating Panginoon at pinili po niya na pagkatiwalaan po tayo ng ganitong klaseng misyon. Amen? And therefore, isa sa inspiration po natin para i-fulfill natin that we move forward, we keep moving forward sa mission po ng Panginoon is to understand na ang commission po na ito is a command. Ito po ay utos. Pag hindi natin nakita na itong God's mission ay isang utos, hindi po natin ito seseryosohin.
Because the only thing na nagdadala po sa atin ng kakayanan na gawin natin ang ipinagagawa ng Panginoon ay kapag alam natin na ito ay Kanyang ipinag-uutos. Okay, isang example ng utos. Sabi ng isang utos ay, magmahalan kayong lahat. Ba't ko mamahalin yung isang hindi ka mahal-mahal? Ang hindi na nga maganda, hindi rin pa maganda ang ugali. Bakit mo mamahalin yung ganyang tao? Wala kang magagawa because that's a command. Otherwise, hindi mo lang hindi nagagawa, kundi ikaw ay nagdi-disobey. Alam natin na ang role natin dito sa mundo ay dapat nating maintindihan na siya ang Diyos, tayo ay tagasunod lamang. Pag hindi natin ginawa yung ipinagagawa niya, siya ang nababaliktad. Di ba? Supposed to be, tayo ang sumusunod sa ipinagagawa ng ating Panginoon. Ngayon, ang isa sa encouragement ng pagtupad natin sa Great Commission or God's mission is when we understand that this is a command. Now, watch this. Bawat utos, hindi tayo inuutusan para pahirapan. Kundi ang bawat utos ng Panginoon, including fulfilling God's mission, ay meron pong blessings. Amen? Ang mabilis kasi natin na nagagawa ay ang kasunod ay, pag ginawa mo ito, pupunta ka sa Amerika. Pag ginawa mo ito, yayaman ka. Pag ginawa mo ito, sisigla ka, pagagalingin ka. Yung nakikita natin agad yun pong blessing. But gusto ko pong makita ninyo na this is a command and every command has blessings. Hindi nag-uutos ang Diyos sa Biblia nang wala pong biyaya na kaakibat pag tayo po ay sumusunod sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin siya. So first inspiration for God's mission, this is a command for all believers. Dahil ito ay utos, kailangan natin itong gawin. Maliwanag po ba? Okay. Second reason, this is the reason for the coming of the Holy Spirit. Ang sabi ng Acts 1:8, hintayin ninyo sapagkat sa inyo ang Holy Spirit and you will be witnesses. Kayo ay magiging testigo sa lahat ng lugar mula sa Jerusalem hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya po, wala pong puwang ang pagiging mahiyain natin pagdating sa witnessing, pagdating sa pag-share ng mabuting balita ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Sapagkat sumasa atin ang Holy Spirit. 1 Corinthians 3:16 and 1 Corinthians 6:19, ang sabi ron, the Spirit has made you residents. Ang katawan natin ay tahanan ng Holy Spirit. So, meron kang tapang, meron kang lakas na mag-share ng mabuting balita because you have the Holy Spirit. Yan po yung purpose bakit dumating ang Holy Spirit. So, we would become powerful witnesses. Ang nagbibigay sa atin ng tapang ng lakas ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. May mga panahon po na ako po nung una ay mahiyain. Hindi po ako madaldal nung una, pero nung nakilala ko ang Panginoon at nabigyan po ng chance na mag-share, hindi na po ako nakabalik sa pagiging mahiyain ko. May time noon, nung ako po ay bago-bago sa Panginoon,
na pagpupunta po ako sa office ng church po namin noon, dala-dala ko po yung aking Biblia at uupo ako sa gitna ng jeep at naghihintay ng mga makakatabi. Because dumating sa aking conviction na kahit ilang minuto lang pag na-share mo na, kapatid, mahal ka ng Panginoon, kaya siya napako sa krus, pero hindi ko ito magawa noon. Dahil nahihiya ako. Ang dahilan ng aking hiya is i-reject. Iniisip ko i-reject. Oh, wag mo akong istorbohin. Takot ako sa ganun. Pero, nung nabasag yung takot ko at naintindihan ko na meron akong tapang na hindi nanggagaling sa akin, kundi nanggagaling sa banal na Espiritu, kahit sino makatabi ko, ano man ang sabihin nila, pakinggan man nila ako o hindi, it doesn't matter. Ang importante ay masabi ko ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya pansinin po ninyo, may mga lugar, halimbawa kayo po ay nagpapaayos ng inyong kuko. Uy, mahaba-haba yan. Lord, isend mo ko sa, ano ba tawag doon? Basta yun, manicurista, na nangangailangan kay Jesus. Lord, siya ang maging manicurista ko. Or manggugupit, barbero, or masahista, for that matter. Hindi ba kayo nakakaramdam na kinoconvict kayo ng Panginoon, ng Holy Spirit na, share mo na, share mo na, share mo na. Nahiya ako. But eventually, hindi po lumiliit, hindi po nasisikil yung boses, palakas ng palakas, hanggang sa hindi mo namamalayan, binubuksan mo na yung bibig mo, nakakapag-share ka na. Bandang huli, pinagpala na siya, binayaran mo na siya, binigyan mo pa siya ng malaking tip, tumanggap pa siya sa Panginoong Hesukristo. Amen? Because yan ang ginagawa ng Holy Spirit. The Spirit gives you courage, lakas, tibay ng loob para masabi mo ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen? That's the reason, kaya po, dumating sa atin ang banal na Espiritu. Third inspiration, this is our purpose. Ito ang purpose ng bawat isa sa atin. Ito ang layunin po natin. Kagagaling po namin ng Region 6 sa Capiz. At meron po tayong anniversary na pinuntahan po doon. Ang theme po nila ay Fight Your Battles, Run Your Race, and Keep the Faith. Doon po sa Run Your Race, ito po yung aking nabanggit. Whether short or long, sabi ni Queen Elizabeth, and nung nalaman niya na namatay na po yung tatay niya at siya po ang magiging queen, ito ang statement niya. Sabi niya, I will commit my entire life, whether short or long. Whether short or long. Ito po ang purpose ng bawat isa. Mapaiksi man ang buhay, mapahaba man ang buhay, it really doesn't matter so long as nagagawa natin or magagawa natin ang layunin ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Yes, gusto natin na humaba ang buhay natin, pero aanhin natin ang mahabang buhay kung hindi naman natin nagagawa ang ating layunin sa buhay. Ang pinakamasayang tao dito sa balat ng lupa ay yung alam niya na meron siyang layunin na galing sa Panginoon. Amen? At ang layunin po na iyan ay dumarating once na binubuksan natin ang puso natin kay Jesus, because God's purpose becomes your purpose. Amen? Kaya po, ang life ng isang believer, hindi po siya nagiging boring. Ang life ng believer, nagiging joyful, courageous, meron mang challenges, but still, hindi boring ang buhay pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Amen? Palakpakan natin siya. Pang-apat,
Because soul is valuable. Meron po akong message na iprinits noon, matagal-tagal na, the value of a soul. Ang halaga ng isang kaluluwa. Inspiration for fulfilling God's mission. You have to understand na ang halaga ng isang kaluluwa ay kung gaano ka-importante, kahalaga, ka-precious ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang katumbas ng bayad ng ating kasalanan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kung ganon kahalaga si Jesus, that means ganon kahalaga ang isang kaluluwa. At ito ang napakaganda sa Panginoon. Ang Panginoon, meron pong talinhaga na ginamit si Jesus. Dahil isang araw, nagtatanong po yung mga Pariseyo sa likod, habang nagpiprit si Jesus, nagtanong yung mga Pariseyo, bakit ganyan si Jesus? Ang ginagawa niya, nakikihalo sa mga makasalanan. Lahat ng mga manunugal, kasama niya. Lahat ng mga nagtotong-its, kasama niya doon. Lahat ng mga sugarol, kasama niya. Yung mga Pariseyo nagtanong, bakit siya nakikihalubilo sa mga makasalanan? Kaya nagbigay siya ng 2 parables. Actually, 3. Una, sabi niya, 100 na tupa, nawala yung isa, hinanap niya yung nawawala. Pangalawa, 10 silver coins, nawala yung isa, iniwan niya yung 9, hinanap niya yung isa. And then panghuli, ay yun pong talinhaga ng alibughang anak. 2 anak, nawala yung isa, hinanap niya yung isa. Okay, tingnan niyo yung progression. 100 minus 1, 10 minus 1, and then 2 minus 1. Okay? Sa unang 2 talinhaga, okay? Sa unang 2 talinhaga, yung nawala, ang nawala ay tupa, nawala yung silver coin, ang ginawa niya ay hinanap niya yung mga nawawala. Okay? Pagdating sa kwento ng alibughang anak, hindi nawawala yung alibughang anak, nagwawala yung alibughang anak. Kaya pansinin ninyo, yung 2 nawala, tupa at saka coin, hinanap niya, pero yung alibughang anak, hinintay niyang umuwi. But nevertheless, ipinakita ng 2 kwento na ito na mahalaga kay Jesus ang isang nawawalang kaluluwa. Kaya naman po, ang ginagawa ng Panginoon sa lahat ng kapamaraanan na pupwede niyang gamitin para mahanap ang isang nawawala, kasama yung mga nagwawala, ginagamit niya ang lahat ng kapamaraanan. Dati-rate tabloids, dati-rate actual preaching, dati-rate radyo, dati-rate TV. Ngayon may social media na. Amen? Alam niyo po, isa sa napakagandang kwento ng mga OFWs, may mga OFWs po rito, hindi lahat ng OFWs ay nagpupunta sa abroad para lang kumita. Kundi kaya sila pumupunta sa abroad kasi meron silang tinatakbuhan. Isa po sa nakilala ko, na ang patotoo niya po ganito, Pastor Alan, hindi ako napunta rito para maghanap ng pera. Napunta ako rito kasi inis na inis ako sa kapitbahay ko, pinipilit niya akong umattend ng Bible study. Sa pag-aakala niya na matatakbuhan niya ang Bible study, pumunta po siya ng Hong Kong. Akala niya na iwanan niya si Jesus. Pagdating niya sa Hong Kong, mas matitindi. Yung mga nag-i-invite po sa kanya, text dito, tawag dito, pag hindi sinagot, after 5 minutes, tawag ulit. Text ulit. Sabi niya, kung makulit yung kapitbahay ko doon, mas makulit pala itong mga taga rito. Ang hindi niya alam, the Lord was looking for her. Hinahabol-habol siya ng Panginoon. At ito ang katotohanan, mga brothers and sisters in Christ, whether we admit it or not. Mali yung ating statement na pag tayo po ay nagpapahayag dito sa harapan, natagpuan ko ang Panginoon. No, hindi mo natagpuan ang Panginoon.
ikaw ang natagpuan ng Panginoon. At ito ang maganda sa pagkakatagpo ng Panginoon sa iyo. Hinanap ka niya. Naalala ninyo, unang invitation sa inyo ng nanay ninyo, ng kapatid ninyo, sa mga boys, ng mga asawa ninyo. Ano ang sabi ng asawa ninyo? Honey, sama ka sa gawain. Anong gawain yan? Church. Anong gagawin sa church? Makikinig ng salita ng Panginoon. Ano ang sabi ng asawa mo? Mag-isa ka. Ayaw niyang sumama. Amen? Pero, the Lord is so patient because gusto niyang habulin ang mga nawawala. Hindi man po tayo aware, pero ang Diyos ang daming ginawang kapamaraanan para ikaw ay makarating dito ngayon. May mga ginamit na mga flyers. Amen. May mga nagamit, ang ginamit ay poster lang sa FB. Ang ginamit ay ang anak ninyo, ang ginamit ay ang asawa ninyo, kapitbahay ninyo. Because God is using everything, ang ibig pong sabihin niyan, bawat kaluluwa ay merong halaga sa Diyos. Ano man ang pinanggalingan ninyo, ano man ang kasalanan na atin pong kinalugmukan noong unang panahon, mahalaga pa rin tayo sa harapan ng Panginoon. Amen. Ganun po tayo kahalaga sa Panginoon. Ganun po tayo kahalaga. Kaya po, ang tanong natin ay ganito, ano ang meron sa inyo na pinapahalagahan ng Panginoon? Bakit tayo hinahabol-habol ng Panginoon? Hindi po ninyo na itatanong, ang background ko po, ako po ay dating durugista. Malayo sa itsura kong nakabarong. Ngayon, kesa nung ako po ay high school at nag-college, nalugmok po ako sa drugs. Ngayon na nandito po ako ngayon, ang malaking misteryo sa isipan ko ay ganito. Ano ang meron sa isang drugista na kagaya ko, bakit ako hinahabol ng Diyos? Sabi ko kanina, ang nanay ko ang unang nakakilala sa Lord. Meron pong gawain sa harapan ng bahay namin. Ang Miyerkules ng gabi yung gawain po doon. Nagtataka ko, every Wednesday ng hapon, nagsisimula ng magsalita yung nanay ko, Alan, sama ka mamaya. Ang sinasabi ko, wag naman, kayo na lang. Makikinig na lang ako dito. Hanggang sa isang hapon, isang gabi, yung pong preacher, para ho siyang pinatamaan niya ako. Sabi niya doon sa preaching niya, merong binata dyan na nakikinig ngayon, na nalulong sa drugs. Ang nasa isip ko, naku naman ang nanay ko, minarites ako ng nanay ko. Hindi ba gano'n ang inyong damdamin pag tinatamaan kayo sa preaching? Sino kayang... Wala namang nagsabi kay pastora, wala namang nagsabi. Kaya nung nakakilala na ako sa Lord, tinanong ko nanay ko. Sabi ko, Mang, naalala mo? Merong preaching si brother ganito, at ito ang kanyang sinabi. Ang sagot, ang tanong ko sa kanya, sinabi mo ba? Ang sabi niya, wala akong ginagawa. Wala akong sinasabi. These are God's ways na gusto niyang iwi ng puso natin. Pero ang malaking misteryo, ano ang meron sa inyo? Ano ang meron sa akin? Bakit kanya hinahabol? Bakit kanya hinahabol? Si Peter naging disipulo ng Panginoon. Kung titignan ninyo ang karakter ni Peter, mamumugot ng tenga. Sino ang maggugusto? Sino ang pipili sa isang kagaya ni Peter na gagawin na alagad ng Panginoon nagpuputol ng tenga? Mainit ang ulo. Sino ang magpapahalaga sa isang drug addict na kagaya ko? Walang magpapahalaga. Ang tawag sa akin ay etchepuera sa mundo. Pero hinabol ako ng Panginoon. Ang tanong ko lagi, ano ang meron sa akin? I don't know if I have shared this to all of you. Sa Matthew, meron pong conversation. Give me 10 minutes.
Merong conversation si Jesus at yung ilang mga nagtanong. Isa sa nagtanong ay ganito. Sabi niya, Lord, matuwid ba na magbayad kami ng buwis kay Cesar? Ang ganda sana kung ang sagot ni Lord, hindi. Kasi pwede ninyong i-argue yan sa BIR. Oh, sabi ni Jesus, okay lang. Pero ito ang sagot ito ang naging sagot. Matuwid ba na magbayad kami ng buwis kay Cesar? Instead na diretsahin ni Jesus yung nagtanong, sabi niya, meron ba kayong coin? Binigyan ng coin si Jesus, ang sabi niya, kaninong image yung nasa coin? Ang sagot nila, imahen ni Cesar. Dito lumabas yung alam ninyong kasabihan na, therefore give unto Caesar what is Caesar's, but give to God what is God's. Pagkatapos nun, wala nang follow-up question. Dapat may follow-up question yun. Kasi nakahang yung sagot. Ano yung sagot? Give unto Caesar what is Caesar's, but give to God what is God. The follow-up question should have been, what is God's? Walang nagtanong Pero kung merong nagtanong, ang isasagot ng Panginoon, whose image is in you? Kaninong imahe ang meron kayo? That's one of the reason bakit ang Panginoon hindi napapagod, hindi kanya nilulubayan, hindi kanya iniiwanan, hindi tayo sinusukuan hanggat hindi tayo nagsabing, yes Lord, suko na ako. Because God's image is in us. And then last na inspiration, it's the love of God. Christ is the ultimate proof na mahal tayo ng Panginoon. Hinahabol niya tayo hindi lamang sa kahalagahan ng ating kaluluwa, kundi hinahabol niya tayo dahil mahal niya tayo. Amen. Sino po ang nasubukan ng manligaw dito, mga boys? Sinong hindi pa? Nasubukan niyo na hubang habol ng habol sa isang babae na para kang aso na wala nang pag-asa. Sinabi sa kaibigan, sinabi sa tulay, no way. Pero ikaw naman habol ng habol. Ang tanong, ang sinasabi ng mga kaibigan, gumising ka na. Humanap ka na lang ng iba. Pero ikaw, sobrang loves mo yung babae na yon, pilit ka ng pilit, ni-reject ka ilang beses, sinabi na sa madla na hindi ka niya gusto, and yet here you are. Rejected at first, try again. Amen. Rejected the second time, try again. The third time, the fourth time, hanggang sa, bumigay. Hanggang sa ibinigay yung pinakamatamis na yes or oo. Pero sa likod ng lahat ng iyon, brothers and sisters, it's the love. Amen. Ang ating Panginoong Yesus ay pruweba na mahal tayo ng Panginoon. And ang isa sa napakatinding gasolina upang tayo ay makapagpatuloy sa pagmimisyon or sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon is the love of God. Kapag ang puso natin ay nag-uumapaw sa pag-ibig ng Panginoon, hindi ninyo mako-contain yung pag-ibig na ito. Yung kumarinin ninyo ng sungit-sungit. Isang araw, sa sobrang nag-uumapa yung pag-ibig ng Panginoon, tinext mo siya, hindi ka na kontento, tinawagan mo, hindi ka na kontento, pinuntahan mo sa bahay. Why? Because your heart is overflowing with the love of God. Amen. Ang puso mo ay nag-uumapaw sa pag-ibig ng Diyos. At ito ang isa sa dahilan upang tayo ay makapagpatuloy sa misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kailangan ang puso natin hindi lang ma-experience ang pag-ibig ng Panginoon, mag-umapaw pa ang pag-ibig ng Diyos sa puso po natin. Amen.
At once na nag-uumapaw po iyan, mararanasan iyan ng mga tao sa paligid ninyo, yung asawa ninyo, yung kapatid natin, yung magulang natin, lahat ng yan na malapit po sa atin because our hearts are overflowing with God's love. Imposibleng hindi po nila maramdaman ang pag-ibig ng Panginoon. Amen. Sa mga naglilingkod na sa Panginoon, alam natin na hindi simple ang buhay paglilingkod sa Panginoon. May mga pagsubok, may mga hamon sa buhay. At minsan pagdating ng pagsubok, mga kapatid, nasusubok talaga kung magpapatuloy tayo o hindi. Amen. Pero once na ang puso po natin kahit punong-puno ng hirap at pasakit, pero dahil ang buhay natin ay punong-puno ng love ni God, hindi natin kayang huminto. Hindi natin kayang tumigil sa nasimulan natin na paglilingkod sa Panginoon. Because ang pag-ibig ng Panginoon mismo ang magtutulak sa iyo para gawin mo ang ipinagagawa niya. Kahit nahihirapan ka, gumigising ka pa rin sa umaga, ayaw mo nang humakbang sa bagong araw, pero nakakahakbang ka pa rin because of the overwhelming love of God in your heart. Amen. At ito ang fuel natin so that we can be moving forward always sa mission ng ating Panginoon. Amen. Nadadama natin ang pag-ibig ng Panginoon. Lahat ng ito ay balot ng pag-ibig ng Panginoon. Ang perang ginagastos po nila, balot po iyan ng pag-ibig ng Panginoon. Lahat ng preparations na yan, balot ng pag-ibig ng Panginoon. Because sino ang mag-aaksaya ng lahat ng ganito kung hindi balot ng pag-ibig ng Panginoon ang kanilang puso? Wala silang, hindi nila itinataas ang kanilang mga sarili. Sino ang ipinangaral nila? Sino ang inawitan nila? Hindi naman yung sarili nila. Pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang layunin? Na upang kayong lahat ay tumanggap sa Panginoon at kilalanin ninyo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Bakit po ako nakakatayo dito? Dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Bago ko po kayo patayuin. Last week, halos araw-araw ay biyahe. Medyo bata-bata pa naman po ako, pero kaya pa ng katawan ko, pero nakakaramdam na. Biyahe po kami ng Huwebes papuntang Rojas City, Capiz. Biyernes papunta po kami ng Dumaraw. Biyernes ng gabi papunta po kami ng Iloilo. Dahil merong anniversary. Linggo, doon pa rin. Lunes, Martes, balik po kami ng Capiz, Rojas City, Capiz. Tuesday, balik po, pumunta po kami ng Kalibo. Tuesday night, balik po kami ng Rojas City, Capiz. Friday, bumalik po kami dito sa Maynila. Sabado ng umaga, nagdadrive po kami papunta ng Pampanga. Sabado ng hapon, babalik po kami ng Maynila. Pagdating ng linggo ng umaga, nandito po kayo. Ang tanong ninyo, Pastor Alan, ano ang nagtutulak sa inyo? Malayo pa po ako sa aking pamilya. Ano ang nagtutulak sa inyo? Hindi ko ho kayang pahindian ang pag-ibig ng Panginoon. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kadami ang mga challenges, nakakayanan mo ito, hindi ka lang tinutulak ng pag-ibig ng Panginoon, binibigyan ka pa niya ng lakas na magampanan mo, magawa mo yung dapat nating gawin because that's the power of God's love. Amen? Kayong lahat na nandito ngayon, kaya po kayo nandito because you experience the love of God. At yung love of God na rin na yan, ang magtutulak sa inyo para yung dating mahiyain, yung ayaw mag-share, yung nahihiyang gawin ang kalooban ng Panginoon, ay buong tapang natin na sisimulan na ganapin ang ipinagagawa ng ating Panginoon. Pastor, estudyante pa lang ako. Pastor, wala akong alam. It really doesn't matter. What matters now is the love of God is in our hearts. Amen. Yung hindi mo kayang gawin,
makakayanan mong gawin dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Amen. Moving forward in God's mission. Tayo pong lahat ay magsitayo.